Ilang dekada ka nang gumagamit ng cellphone at kahit YouTube University ay graduate ka na. Ilang groups na ang pinasukan mo at kung kani-kanino ka lang humihingi ng payo, maingatan lang ang pinaka-inaalagaan mong cellphone. Pero ang bilis pa din masira ng cellphone mo. Hindi mo to Malamang, isa ka sa madalas masiraan ng cellphone. Affected ka, no? Dito sa video na ito, ay hindi ko maigagaranti na 100% kailanman hindi ka na masisiraan ng cellphone. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagagastos ng paulit-ulit at mag-aaksaya ng panahon. Kaka-research sa iba't ibang links ng tips and tricks ng website na pinapasok mo. At huwag ka mag-skip. Roll the intro. Let's go! What's up mga Pops? TechBay nga pala here, aka Jerome. Sa nag-iisang sandigan ng iPhone repair na walang script. Sumasakit na ba ang sentido mo? Kakaisip kung ano ba talaga ang magandang paraan para maingatan ng cellphone mo, mapa-software man or hardware. Well, pinapanood mo to So, i-share ko sa inyo lahat ng nalalaman ko. Subukan mo munang huwag kumontra dahil itong i-share ko sa inyo ay base lamang sa ilang dekada naming experience ng patuloy na pananaliksik ng solusyon at experiences base sa pang-araw-araw na tanggap namin ng cellphone na aming pinupunto. Here are the top 5 tips kung bakit ang bilis masira ng cellphone mo. Tip number 1. Know the history. Ang dami mong reklamo, pero ikaw mismo, hindi mo alam kung saan, kailan ba talaga ang pinanggalingan ng cellphone mo. Una mong alamin kung brand new ba talaga ang iPhone mo or brand new now ba siya binigay sa'yo. Tayong mga Pinoy ay mahilig sa segunda mano. Mapa-cellphone man yan o kotse. Natural, hindi mo na alam kung ilang kamay ang pinagdaanan niya. At hindi mo rin alam kung anong mga nasira na dyan before bago mo pa makuha yung cellphone mo na yan. Natural lang sa mga second hand ang magka-issue katagalan. Electronics yan. Sunod nating tatalakayin ang brand new daw binigay sa'yo. Mga brad, real talk lang ha. Sa dinami-daming nagsulputan ng mga reconditioned phones ngayon, malamang kung hindi ka ganun ka-pro, ay hindi mo ganun kabilis malalaman kung talagang refurbished ba or resealed na yung cellphone na binili mo. Paano kung yung tao na nagbigay sa'yo ay hindi rin pala marunong at hindi rin pala niya alam na yung binili niya ay reconditioned na tapos yun yung binigay sa'yo. Ang pinakahuli naman ay ang brand new na ikaw mismong bumili. Dito sa scenario na ito ay guaranteed fresh na fresh pa yung iPhone or anong cellphone man yung binibili mo. Kasing fresh pa ng tahong na ikaw mismo magpapainit tapos tsaka siya bubuka ng ganun. Hands down sa ganitong scenario. Kasi wala pa itong kahit anong history na nabuksan dahil binili mo ito na unactivated at tsaka lahat ng plastic sa gilid-gilid nito ay selyado pa. Kasi nga, bago. Tip number 2, Google dito, Google doon. Hindi ko naman sinasabing masamang mag-research. Pero minsan kasi, ang over-research or over-information ang magdadala sa atin sa maling akala. Dalawang matatamis na pangako ang kadalasan nating naririnig sa mga mobile company. Unang-una dyan, syempre, ang waterproofing tsaka water resist. Yan. Guys, let's be real. Iba ang waterproof sa water resist. Ang waterproof ay hindi kailanman pinapasukan ng tubig. Kahit pa ilublob mo yan sa ilalim ng Pacific Ocean. Ang water resist naman ay ang mga bagay na kaya lang nitong pigilan ng pagdaloy ng tubig sa panandaliang panahon. Subukan mo mag-google mga brand. Search mo iPhone 15 specs. Pagka-click mo ng GSM Arena, makikita mo doon water resist 6 meter 30 minutes. Ang ibig sabihin nito, kaya lang ng cellphone mo lumubog sa maximum of 6 meters sa loob ng 30 minuto. Boss Tech Bay. Question. Ano yun? Ano yun? Bakit puro may meter pang nalalaman? Ganito kasi yan, mga brad. Example lang ha. Kumari, ikaw, nag-dive ka sa swimming pool. Siyempre, ang tendency, sisisid ka pa ng gano'n, di ba? Gusto mo malalim, hindi mga ganun-ganon.
Pagbukan mo ng ganun, talagang sisisirin mo pa para malalim. Pero as time goes by na lumalalim ka, sumasakit yung tenga mo, di ba? Para bang may pressure na sumasara dito sa loob ng tenga mo. Ganun din sa cellphone. Habang lumalalim, yung pinaglulubluban mo ng cellphone mo, mas lalong pilit pumapasok ng tubig sa loob nun. Ito, yan. Ang dami-daming pwedeng pasukan ng tubig. Nandito ang charging port, ang earpiece, ang speaker. Yan mga yan ang pwedeng daluyan ng tubig. Ano ba yan? Basic? Parang sineskwela. Kami yung mga technician halos araw-araw kaming nakaka-encounter ng mga cellphone na nabasa ng tubig. Yung iba nga dyan nawisikan lang. Yung iba naman, isang lublob lang. Ayun. Shit. Kaya mga brad, it's better to be safe than sorry. Kung mag-underwater shots ka, bakit ayaw gumamit na lang ng action camera? Or sabihin natin kung tipid mode ka, bumili ka nung waterproof bag. Mura lang naman yun. Pangalawa sa mga matatamis na pangako ng mga mobile company na yan ay ang screen. When it comes to gas at saka aksidenteng pagkabasag, habang patuloy ang progreso ng teknolohiya, ay parang hindi ko na yata maalala kung ano-ano ba talagang iba't ibang uri ng screen. Meron silang tinatawag na Gorilla Glass, meron din ceramic, meron ding sapphire. Pero ewan ko lang kahit anong glass pa yan, mababasag at mababasag talaga yan. Depende sa impact. Yung brand nyo na original nga nagagasgas at nagagasgas. Kahit pa tinatawag siya na sapphire glass. Tapos pagmamalaki mo pa na, Kasi sabi ni Google, Sapphire Glass to, ganito, ganyan. ano ka ngayon? Mapa-brand nyo man or second hand yung hawak mo. Ugaliin mo kasing gumamit ng tempered glass o kaya naman hydrogel. Kung ang hanap mo ay mas matibay na proteksyon, ay mag-tempered glass ka. Pero kung ang hinahanap mo ay smooth gaming at smooth touching experience, yung tipong pipindutin mo pa lang, satisfied ka na, parang ganyan na pindot, I would prefer mag-hydrogel ka na lang. Although mababawasan ng konti yung kanyang protection performance, pero makukuha mo yung inaasam-asam na touch experience. Tip number 3, battery health myths. Kuya Tech Bay. Ano yan? Pati po ba battery may myths? O sa makatuwid, mga marites. Well, sort of. Siguro, marahil, baka, ipapaliwanag ko sa'yo ang mga bagay-bagay na kailangan mong malaman tungkol dyan. Noong unang panahon, sa kalololohan ng ginagamit mong cellphone. Hindi, seryoso. Seryoso. Noong unang panahon, hindi pa naman uso yung mga battery health na yan Kailan lang naman na uso yan. Kaya mula nung nagkaroon ng health yung mga phones, lalong naging conscious sa mga tao. Lalo silang naging conscious kung paano ba maiiwasan or mapapatagal ang battery health ng kanilang cellphone. Yung iba nga dyan nagtatanong, paano po ba may iwasan yung pagbaba ng 100% ng battery health nila? Kaya ang reaction ko ay, ganito kasi yan. Ang battery health, para yung gulay. Kunwari, bumili ka ng pechay sa sinisipat mong tindahan dyan. Oo. Sariwa ang pagkakabili mo. Kaya nga, di ba, ang unang-unang mong gagawin, pagkabili mo ng paborito mong pechay, ay pupunta ka agad sa ref at ipapasok mo doon yung binili mo. Pero, dahan-dahan pa rin itong mabubulok pagdating ng araw, linggo, o kaya buwan. Kaya ang inaalagaan mo ngayon na pechay ay malalanta at itatapon mo na rin kalaunan. Ganun din sa battery. Kahit ipasok mo yan doon sa pyramid na inimbento ni Ernie Baron nung dekada 90, ay mababawasan pa rin ang health niyan. Pero kung maa-arbor mo ang time clock ni Doraemon, ayan, pwede mong i-reverse yung battery health hanggang sa ito ay maging brand new ulit yung datingan. Isa sa madalas na katanungan dyan ay, kailan po ba maganda mag-charge ng cellphone? Yan. Kung tutuusin mga kaibigan, ang mga charger kasi ngayon, nag-level up na. Yung ibang brand dyan may tinatawag na IQ. Yung tipong pag sinaksak mo siya sa cellphone mo, nagkakaroon siya ng auto-adjustment para bang transformer. Automatic niyang binibigay yung voltahe na kailangan ng cellphone mo. As long as original yung gamit mong charger or sabihin na nating MFI kung iPhone man yung ginagamit mo, ay wala kang kailangan itindihin. Isaksak mo siya kahit anong oras mong gusto. Ipasok mo ng ipasok umaga kahit gabi. Sige, ipasok mo lang. Ikaw ba naman gumastos ka ng mga 50k to 100k peso sa mamahalin mong cellphone. Tapos, bibili ka lang ng mumurahing charger na tig 50 pesos or 100. Yun yung gagamitin mo. Kung di ka ba naman ropor dun ewan ko na lang sa'yo. Boss Tech Bay, isang tanong pa. Bakit ba yung battery ko ay ang bilis malobat at parang lumulubo? Good question. Ang mga battery kasi, dinesign sila na talagang nagde-deplete sila kada
katagalan. Hindi yan nalalayo sa mga baterya ng kotse, ng mga Motolite, na after ilang years, ay kailangan mo rin namang palitan. At ang paglobo naman ng battery ay may dalawang sanhi. Una, ay siguro talagang quality na talagang battery mo dahil sa katagalan, madedeplete talaga yan. Pangalawa, posibleng may sira yung U2IC or charging IC mo. Papaliwanag ko to in a layman's term para maiintindihan ng mga hindi techie. Si U2IC kasi, siya nagbibigay ng suporta ng voltahe mula sa battery papunta sa motherboard mo. So, kung yung U2IC na yon or charging IC na yon ay sira, syempre ang tendency si battery natin ay hindi sapat yung voltahe na natatanggap niya. Kaya unti-unti siyang lumolobo. Warning sa mga kaibigan nating nagdi-DIY dyan. Hayaan natin ang mga professional technicians ang gumawa yan. Kamakailan lang kami sa SM Santa Mesa. Ayan no, sumabog yung iPad kasi ganyang ka-bloated. Umapoy talaga sa shop namin. Okay, tama yun, professional na yan. Natsatsambahan pa ng ganyan. Tip number 4. Huwag kang burara. Oo, tama, narinig mo. Burara ka. Linisin mo naman ang cellphone mo kapag may napatakan ng malagkit. Huwag mo naman ihagis kung saan-saan ang cellphone mo. Try mo naman alisin yung housing na yan. Kasi baka mamaya may amoy na. Kasi syempre hindi mo malaman kung ano mang pumapasok dyan. Palitan mo naman yung hydrogel kapag naninilaw na. Palitan mo naman yung tempered glass kung may basag na. Pagpahimigin mo naman kung alam mo mainit na. Nakalimang defeat ka na nga pinipilit mo pa rin. Huwag mo naman iwanan sa loob ng kotse. Pagtanghaling tapat, show some love and care sa cellphone mo. Tip number 5, think before you click. Napakahalaga ng software pagdating sa performance ng cellphone. Dahil may mga pagkakataon na kapag sira ang software, nadadamay ang hardware. Sa bawat malwares na yan, nag-uumpisa yan sa link. Guys, hindi lahat ng link ay safe ha. Yung link na yan ay pag kinlik mo yan, kadalasan dito nagtitrigger ang mga executable files. Doon mag-uumpisa ang kalokohan sa loob ng cellphone mo. Meron nga dyan sa kalagitnaan ng pinapanood niyang pelikula, syempre may bakbaka na. Pagka-click niya ng pause o kaya play din, bigla kang marere-divert sa Shopee. Only legend knows. So, tech by question. Ano yon? Ano mo nasabing may nadadamay na hardware? Kung software lang naman ang problema. Ganito kasi yan. Hindi ko man sinasabi na 100%. Ha? May mga pagkakataon kasi na yung mga malware na yun. Ang unang kakainin niya sa cellphone mo, yung RAM or random access memory. So, ang mangyayari, yung cellphone mo ngayon, babagal yung performance niya. Habang bumabagal siya, umiinit na yun yung motherboard mo. Then sa pag-init na yun, may probability na magkaroon ng maliit na short circuit. Kaya mga paps, dalawa lang ang may papayo ko sa huling tip na ito. Una dyan, huwag ka click ng link na matatanggap mo. Alamin mo muna, bakit ka mo nakatanggap ng ganitong link? Meron ka bang pinapasok na website o meron ka bang inaantay na OTP generator sa isang bank application? Always check yung kinakalkal mong website kung tama ba yung link sa itaas. Kasi yan yung mga nagre-redivert sa mga phishing websites. Pangalawa, always back up your phone. Yan ang isa sa pinaka nakakalimutan na natin gawin. Para in case magkaroon man tayo ng aberya, kung ano mang mangyayari sa cellphone natin. Anytime, pwede tayong mag-restore pabalik dun sa huling checkpoint kung saan tayo nag-save ng ating backup. So, mga paps, yun lang muna ma-share ko sa inyo sa mga most common problems at important things kung paano ba talaga maiingatan ang cellphone mo. Salamat! Ciao!